Isang pangitain mula sa langit. Kaya ito. Ang ika-94 sa linlahing tagapagmana ng Maosyan, si Mao Qinfen, ay nagpupugay sa patriarka ng tao. Mao Qinfen, sa loob ng 10 araw, muling isisilang ang hari ng demonyo. Magkakagulo ang mundo. Tanging sa paghahanap sa pinili ng 5 reinkarnasyon natin, maiiwasan ang kalamidad na ito. Imao, ang tabak na Azure Dragon na ito, ay isang banal na sandatang minana. Kayang lipulin ang anumang demonyo. Ito ang maghahatid sa iyo upang mahanap ang taong iyon. Salamat, patriarka, sa tabak. Tandaan, isakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng nakararami. Saka lamang makakamtan ang kataas-taasang daan. Susundin ng alagad na ito ang inyong utos. Huminahon ka. Paano ako hindi? Ang tagal kitang hinanap. Talaga? Siyempre, kung hindi ka naniniwala, bubutasan ko ang puso ko para ipakita sa iyo. Hindi na kailangan. Ako na ang gagawa. Ikaw, Huwag mo akong sisihin. Ikaw mismo ang nagsabi. aray, Ha ha ha. Isang ulila na walang ama o ina, tapos may girlfriend pa. Arg! Mga pare, ngayong gabi, sa sarapang kain at inuman natin, nasa inyo na yan. Tapusin nyo na siya. Boss, nangangalay na ang mga kamay namin sa paghampas sa kanya, pero hindi pa rin nagsasalita tong lalaking to. Matapang ka pala ha. Ngayon, papag-isipin namin siya ng maayos. Sheng. Tigil. Xiaomin. Girlfriend mo pala ito. Ang cute. Kaliwanagan pa ng araw. Wala na bang batas? Batas? Kami ang naniningil sa kanya. Karangalan pa yan para sa kanya. Kung hindi, ngayong gabi, ikaw ang magpapatuloy sa amin at pakakawalan namin siya. Hayop ka. Wala kang hiya. Bitawan niyo ako. May isa pang lungsod na naapektuhan ng demonyong enerhiya. 9 na araw na lang ang natitira bago muling isilang ang Demon King. Kailangan ko siyang hanapin kaagad, ang piniling isa na may 5 buhay. Ito ay... Nakakagulat. Ayon sa Tao Patriarch, tanging ang piniling isa na may 5 buhay ang makakabunot sa Blue Dragon Sword. Siya kaya ito? Xiaomin. Hoy, ikaw. Sino ka? Huwag kang matakot, binata. Kalawangin na itong espada ko. Naghahanap ako ng malakas na binata para tumulong sa pagbunot nito. Baliw ka ba? Wala akong oras para dito. Hanapin ko si Xiaomin. Sandali. Kung mabunot mo ang espadang ito, gagawin ko ang kahilingan mo. Talaga? Ako. Hindi ako gaanong nag-aral. Huwag mo akong lolokohin, ha? Sinusumpa ko. Gusto kong maging isang dakilang bayani upang protektahan si Xiaomin at para wala nang manggulo sa amin. Ito, anong nangyayari? Bunutin mo na. Ito, kumusta? Ilabas mo. Bilisan mo. Hey. Sa wakas, lumitaw na. Napakagaling. Sana ako'y ipagadya ng dakilang patriarka ng Taoismo. Sa wakas, natagpuan ko na ang pinili ng 5 reinkarnasyon. Ha ha ha. Hoy, anong ginagawa mo? Anak, sa hinaharap, ang responsibilidad ng pagsagip sa daigdig at pagpapanatili ng kapayapaan sa mundo ay mapapasa iyo. Anong pinagsasabi mo? Lolo, isa lang akong delivery rider. Kung gusto mong manloko, humanap ka ng mayaman at siya ang lokohin mo. Diyos ko! Ha ha ha. Nakita mo na? Ikinaw na ng banal na espada. Kaya maging masunurin ka, sumunod ka sa akin at tapusin natin ang mga demonyo. Hoy, Lolo, nabasa mo ba ng sobra ang mga nobela? Ikaw. Buwisit. Ingat.
Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita na siya ay nasa panganib? Nakikita ko na ang nasa panganib ay ikaw. Sa langit at lupa, ipinapakita ko ang yin at yang. Ikatlong mata, bukas. Diyos ko, ano ito? Iligtas mo ako, bilis! Ayaw kong mamatay! Walang hiya na demonyo. Sumuko ka agad. Isang ordinaryong mongheng Taoista ay walang magagawa sa akin. Patayin siya. Patayin mo ako. Mamamatay din siya. Ha ha ha. Sa langit at lupa, teknik ng espada ng langit at lupa. Sige. Ah, May pinatay siya. Ang mga demonyo ay hindi malaking bagay. Buwisit. Buwisit. Palad ng kidlat. Tulong! Ng pagbasa. Ano yon? Mga demonyo yan. Nitong mga nakaraang araw, sa mundo ng tao, madalas na ang mga pagpapakamatay at aksidente. Gawa lahat yan ng mga demonyo, pinasisira ang mga isip. Eddie, ano ang gagawin natin ngayon? Upang mahuli ang magnanakaw, kailangan mong unahin ang leader. May siyam tayong araw para hanapin ang Demon King. Bago siya magising, kailangan natin siyang patayin. Panginoong Elder, 2 miyembro natin ay pinatay ng isang Taoistang pari. ipagbigay alam sa lahat ng departamento. Isulong ang plano. Opo, Nagsimula na ang paghahanap. He, 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 he. Ang mga makapangyarihan sa mundong ito ay nahahati sa siyam na dakilang realm mula sa realm ng pagsasabog ng Chi hanggang sa banal na realm. Pagkatapos noon, naroroon ang pag-akyat at pagbabagong anyo tungo sa immortalidad. 8 araw na lang ang natitira bago ang reinkarnasyon ng Demon King, panahon ng kalaban natin. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang landas ng tao, Asheng. Tingnan mong mabuti. Sundan mo ako. Gamitin mo ang iyong ki bilang gabay. Pumasok ka sa aking tauso. Tabak, halika. aray, anong ginagawa mo? Bubugbugin kita. Walang kwenta, kaawa-awang bagay. Tulong! Xiaomin. Halikan kita. Aray, walang hiya ka. Isa lang. Sino? Anong lakas? Ang pressure na ito, kahit papaano, eksperto siya mula sa banal na realm. Paano siya naging siya? Shaoli, salamat sa pagpapahiram ng pera. Hindi problema ang pera. Huwag mong alalahanin yan. Basta alagaan mong mabuti ang VIP na kliyente sa kotse. Ako, itinuring kita na pinakamatalik kong kaibigan. At ikaw, Yang Xiaomin, ang pinakaayaw ko sa'yo ay yung pagmamataas mong ugali. Mula pa nung bata tayo, sa anong paraan ako naging mas mababa sa'yo? Bakit ikaw ang Diyosa na hinahangaan ng lahat? At ako naman ang masamang babae sa paningin nila? Shaoli, hindi ko yan naisip kailanman. Tumahimik ka! Gusto kong mawala ang reputasyon mo at talikuran ka ng lahat. Lahat ng ito ay plano mo. Ano naman kung ako nga? Kahit ang nanay mo, ako rin ang bumangga sa kanya ng kotse. Ikaw, Huwag mong kalimutan. Nasa ospital pa rin siya. Pag-isipan mong mabuti. At saka, Birthday ni Xiaomin ngayon. Bibigyan ko siya ng sorpresa. Hoy, boss. Huwag mo akong tawaging boss. Nasaktan mo ang isang kasamahan, tapos nag-absent ka pa. Ayaw mo na bang magtrabaho?
Ako... Xiaomin. Buisit. Mga demonyo sila. Hoy, mag-usap tayo. Kung ayaw mong mamatay, bumalik ka sa trabaho ngayon din. Trabaho? Wala na yan. Magsisimula na ang katapusan ng mundo. Hoy, Xiaomin. Arg. Aray. Gusto mo bang patayin kita? Boss, sundan mo yung kotse sa harap. Baliw ka ba? Kotse yan ng mayaman. 1,000 euro. Siye, Kumagat siya sa pain. Xiaomin. hoy, hindi mo pa ako binabayaran. Xiaomin. Asheng, Xiaomin, huwag kang sumama sa kanya. ito ang problema ko. Huwag kang makialam. Demonyo siya. Niloko ka niya. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sige, kahit na demonyo siya, ano naman kung niloko niya ako? Sa ngayon, siya lang ang may gusto na iligtas ang nanay ko. Anong gusto mong gawin ko? Xiaomin, magtiwala ka sa akin. Sigurado akong may paraan tayo. Pero ang nanay ko, Bitawan mo siya. Demonyo ka. Ngayon, kailangan kong ipagtanggol ang tama. Anong pakikipag-superhero yan? Kung hindi ka magbabayad ngayon, papatayin kita. Kukuya, pasensya na. Pakinggan mo muna ako. Tara na. Di ba gusto mo siyang protektahan? Matandang halimaw ka. Ngayon, tapusin na kita. Ang langit at lupa ay walang hanggan. Nagpapahiram ng kapangyarihan sa San Sinuko. Ay. Xiaomin. Sa iyong karaniwang kakayahan, akala mo kayang lipulin ang aking angkan ng demonyo. Mas mababa ang uri ninyong mga tao. Karapat-dapat kayong gawing pataba. Hahaha. Kay laking kapal ng mukha. Sino ka? Paano mo na itanganang tutulan ang aking angkan ng demonyo? Chifu. Sinaktan mo ang aking disipulo. Binabaligtad mo ang katotohanan. Ngayon, walang duda, papanawin kita ng tuluyan. Tara na. Hindi na ako makapaghintay pa. Hangganan ng langit at lupa, teknikang Cosmic Sword. Hahaha. Ang tagal na simula nang huli akong ganito ka-excited. Huwag mo akong biguin ng sobra. Isang mandirigma ng imperial na kaharian. Ikaw ang dakilang elder ng angkan ng demonyo, Hen Yuan. Shifu. Yun na lang ba? Hindi ka rin naman ganoon kagaling. Mula noong bata pa ako, palagi akong tumatanggap ng lahat ng walang reklamo at nilulunok ang aking dangal. Ngayong pagkakataon, hindi na ako magpipigil pa. Sa ganyang klaseng kakayahan, mag-practice ka pa ng 100,000 taon bago ka bumalik. Hayaan ng chi na maging gabay ko. Pumasok ka sa aking Dao Soul. Asul na dragon, halika sa akin, espada. Buisit. Asul na dragon. Blue dragon. Skybreaker. Ano ba ang alam mo? Tungkol sa mga bagay ng tao, walang karapatan ang isang demonyong tulad mo na magsalita. Xiaomin.
Bata, akala mo mapapatay mo ako? Ang babaeng ito ay sasama sa akin. Kung may lakas ka ng loob, hanapin mo ako sa tirahan ng demonyo? Ha ha ha! Bakit? Bakit kailangan ganito ang mangyari? Ano ba ang kahulugan ng lahat ng katarantaduhang ito tungkol sa pagiging isang pambihirang nilalang ng 5 henerasyon? Walang kwenta ako. Sheng, huwag mong sabihin niya. Espesyalista siya mula sa Imperial Realm. Ang bagay na ito ay nangangailangan ng maingat na pagpaplano. Guro, gusto kong maging mas malakas. Mabuti. Buisit! Ang Blue Dragon Sword na ito ay tunay na makapangyarihan. Kulang sa kapangyarihan ang batang iyon. Kung hindi, ay napunta na sana ito sa kanyang mga kamay. Buti na lang nahuli ko ang babaeng ito. Tiyak na hahanapin niya ako. Tara na. Tara na. Ang dakilang Dao ay simple. Sumusunod ang Dao sa kalikasan. Ang mga siling ng Dao ay gumagamit ng mga tatak at mga bulong bilang gabay upang hiramin ang kapangyarihan ng langit at lupa at gawin itong sarili mo. Swift Thunder Pound. Wow. Guro, ang galing naman. Gusto ko ring subukan. Mabuti. Huwag kang magmadali. Ikaw ay isang pambihirang nilalang ng 5 henerasyon. Mas mabilis kang matuto kaysa sa iba. Nagawa ko. Boss, nagawa ko po. Aray, boss. Boss, nasaan ang fire extinguisher? Nasusunog ang kamay ko. Ay. Ag. 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 Nagawa ko. Guro. Kaya pala ikaw ang henyo ng 5 henerasyon. Sa loob lang ng 7 araw, nalampasan mo na ang 5 dakilang antas at naabot mo na ang antas ng Panginoong Langit. Ang aking 40 taon ng pagsasanay parang nasayang lang. Disipulo, salamat sa iyo Guro. Parang muling pagkabuhay. Napakagaling, napakagaling. Pagkatapos ng antas ng Panginoong Langit, nandyan ang antas ng Hari, ang antas ng Emperador, at ang antas ng Pantas. Sa iyong talino sa paglipas ng panahon, tiyak na aabot ka sa antas ng Pantas at makakasama mo ang mga immortal sa kasamaang palad. Ngayon ang araw ng muling pagsilang ng demonyong hari. Sheng, bagamat bihasa ka na sa tao, maraming malalakas na mandirigma ang mga demonyo. Ang labanang ito malamang ay mapanganib. Pag-isipan mo, worth it ba na isugal ang sarili mo para sa isang babae? Guro, lumaki akong walang magulang. Dumanas ako ng lahat ng uri ng paghamak. Sa mundong ito, bukod sa iyo, si Xiaomin lang ang hindi ako hinamak at gusto niyang maging kaibigan ko. Mula noon, may panata ako sa aking puso. Kahit mapunit-punit ako, ipagtatanggol ko siya habang buhay. Kung buhay pa ang anak ko, magkasing edad na kayo. At saka, kung masira ang pugad, paano magkakaroon ng buong itlog?
Salot sa sangkatauhan ang mga demonyo. Pababayaran ko sa kanila ng dugo. Mabuti, tunay kang lalaki. Halika, inumin natin ang basong ito ng alak. Ngayon, tayong guro at disipulo, pauuwiin natin ang mga demonyo sa kabilang buhay. Ha ha ha, ang sarap ng alak. Ang alak na ito. Guro, ang misyong ito ay lubhang mapanganib. Hindi ko hahayaang malagay ka sa panganib. Huwag kang mag-alala. Kapag nailigtas ko si Xiaomin, babalik ako para uminom kasama mo. Tulong! Tulungan niyo ako! Binibini, anong nangyari? Binata, papunta ako sa bayan para magbenta ng prutas. Pero naipilay ako. Pwede mo ba akong pasanin? Dito sa gitna ng kawalan, magkasamang lalaki at babae. Parang hindi tama sa akin. Pero kung iiwan mo ako rito mag-isa, at may makasalubong akong masasamang tao, anong gagawin ko? Tama ka. Papunta rin ako roon. Sasamahan kita. Kung ganoon, salamat, binata. Walang anuman. Halika rito, binata. Tingnan mo ako. Maganda ba ako? Gusto mo ba ako? Mga lalaki walang kwenta. Titingnan ko kung anong nagpapaiba sa'yo. Paano kaya si Hen Yuan, ang matandang siyang iyon, ay takot na takot sa'yo? Nasa loob nito, ang napakalakas na kapangyarihan. Oy, Ikaw, paano ka nakatakas sa sikretong teknik ko? isang simpleng optical illusion lang. Akala mo kayang harapin ito tong lalaking ito? At saka, anong klaseng promang tao ang manamit ng ganyan? Kaya, alam mo na pala simula't simula pa. Paano nangyari yon? Oy, oo nga pala. Yung texture mo sa paghawak ay wala namang espesyal, diba? Baka naman tumatanda ka na at kulang na sa elasticity. Anong lakas ng loob mong tawagin akong matanda? Gagapasin kita. Wow, nagalit ka ba? Pasensya na, pero hindi ako marunong maglandi. Ang labanan, alam ko. Hahaha, bata, huli ka na ngayon. Ito ay hibla ng yelong uod mula sa walang hanggang niebe, mula sa mga 1,000 taong yelong uod. Pumuputol ng bakal na parang mantikilya, napakatalim nito. Minaliit kita, matandang mangkukulam. Pero sa iyong simpleng hibla ng yelong uod, akala mo mahuhuli mo ako? Masyado kang naive. Banal na liwanag. Ang aking hibla ng yelong uod ay pumuputol agad ng diamante. Hindi ako naniniwalang hindi nito mapuputol ang iyong simpleng katawang mortal. Malapit na! Manipis at matalim ang hibla ng yelong uod. Talagang makapangyarihan. Hindi kayang pigilan ang aking banal na liwanag. Kung magpapatuloy ito, baka... Sumigaw ka! Bakit hindi ka sumisigaw? Basagin! Ang tagal na ni Dunyang sa labas. May nangyari kaya sa kanya? Relax lang. Mabagsik ang babaeng yon. Pagdating sa pagtrato sa mga lalaki, hindi pa siya nabibigo. Hoy, tungkol ito sa muling pagkakatawang tao ng demonyong Panginoon. Gayunpaman, hindi ako mapalagay. Titingin ako. Hoy! Hoy! May sugat ka! Ako na lang ang pupunta! Ang lakas ng pagsabog na ito ay umabot na sa antas ng isang hari. Ang dugo ninyo, mga demonyo, ay pula rin. Na ito'y matutunaw ng aking samadhi na apoy, ay hindi kawalan. Hindi! Ang aking mga sinulid na ice worm. Susunod, ikaw naman ang turno. Matandang bruha. Tumakas ka? Mabuting estudyante. Sumama ka sa akin upang dalhan siya ng isang malaking regalo. Dunyang, paano ka napasama sa ganitong kalagayan ng isang batang tao? Ako ay naging pabaya. Tara na! Hindi ka makakatakas. Takas, ikaw,
Isang batang nasa antas ng makalangit na guro. Akala mo ba talagang ako, ang dakilang ikalawang elder ng tribo ng demonyo, ay matatakot sa iyo? Naghasik kayo ng kaguluhan sa mundong ibabaw. Dinakip ninyo si Xiaomin. Ngayon, ako ang maghahatid ng katarungan. At lilipulin ko kayong lahat na masasama. Mayabang, akala mo ba walang magagaling sa tribo ng demonyo? Ang tao ay tao. Ang demonyo ay demonyo. Hindi kayo karapat-dapat ikumpara. Sabihin mo ang pangalan mo. Ako ang ikalawang elder ng lahi ng demonyo. Hindi ako pumapatay ng estranghero. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang lupit ng lakas. Malamang naabot na niya ang rurok ng King Realm. Natatakot ka na ba? Huli na ang lahat. Aray! Golden Light Protection Spell. Isang celestial master at nakasabay mo ako. Ang rurok ng King Realm ay hindi naman ganoon kataas. Pala na naghahati ng bundok. Wow, grabe na ito. Ay, Nagtago sa lahat ng sulok. Tingnan natin kung maiiwasan mo ito. Chaotic Demon Dance. mabilis na palad ng kidlat. Ha ha ha. Sa pagkakataong ito, wala nang matitira sa'yo kahit mumo. Azure Dragon, halika sa akin, espada. Isang sinaunang banal na sandata. Mga demonyo, sobra na ang mga krimen ninyo. Pinatay ninyo ang mga inosente. Hindi pa ba ninyo aminin ang kasalanan ninyo? Ang mga tao ay wala kundi isang salot ng kasakiman at kamangmangan. Ang pagpatay sa kanila ay pagpatay lang. Eksakto. Nagpapatayan na rin naman ang mga tao sa ngayon. Anong karapatan mayroon silang umasa na tratuhin sila ng maayos ng iba? Katawa-tawa. Ilan na bang inosenteng buhay ang kinuha ninyong lahat? Paano ninyo masasabi iyan ng basta-basta? Dahil sila ay sakim, mahalay, at taksil. Karapat-dapat sa kanila iyon. Tinutulungan ko lang kayo na linisin ang inyong lahi. Dapat nagpapasalamat kayo sa akin. Batang lalaki, sa iyong kakayahan, kung handa kang maglingkod sa daigdig ng mga demonyo, pagkatapos bumaba ang Panginoon ng mga demonyo, maaari kang matawag na karangalang matanda, kasing antas namin, ang tatlong dakilang matatanda, kasakiman, galit, at pagkahumaling. Ano sa palagay mo? Galit? Huwag na naman itong pagbaba ng Panginoon ng mga demonyo na kalokohan. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Ano ang gusto namin? Well, syempre, pag-isahin ang tatlong daigdig. Ang langit ay hindi makatarungan at itinuturing na basura ang lahat ng nilalang. Ang daigdigan ng mga tao ay tiwali at lumalabag sa likas na kaayusan. Mas mabuti kung lahat ay sumali sa aming daigdig ng mga demonyo. Hindi ba maganda iyon? Kaya pala tinatawag ka nilang walang hanggang kasakiman. Hindi nasisiyahan, laging gusto ang higit sa kaya mong hawakan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit na ang daigdigan ng mga tao at langit ay mayroon kanilang mga pagkukulang, hindi para sa inyong mga demonyo ang makialam. Pinata, hindi na kailangang magpanggap na napakamakatarungan. Inimbestigahan namin ang iyong nakaraan. Mula pagkabata, ikaw ay isang kahabag-habag na walang may gusto, inaabuso, at hindi pinapansin ng lahat. Ang iyong pag-iral ay isang malungkot na katawa-tawa. Bakit mo ipinapanganib ang iyong buhay para sa isang grupo ng walang malay na basura? Alam ba nila? Maaari ba nilang pagkatiwalaan ikaw? Totoo iyan. Ako ay isang kahabag-habag, inabuso, at hindi pinapansin ng lahat. Ang aking buhay, ang aking kamatayan, ang aking kasiyahan, lahat iyon ay nakasalalay sa kagustuhan ng iba. Ayokong maging isang tao na ang kapalaran ay nasa kamay ng iba. Pero ngayon, ang tanging taong mahalaga sa akin at kung kanino ako mahalaga, hinuli ninyo siya. Kung hindi ninyo pakakawalan si Xiaomin ngayon, wawasakin ko ang inyong buong angkan. Tigil. Xiaomin, Hinto. Isang hakbang pa. At papatayin ko siya. Sheng, iligtas mo ako. ano ang gusto mo? Dahil ayaw mong sumali sa aming lahi ng demonyo,
Kalaban ka na namin. Hindi ka namin pwedeng hayaang mabuhay. Walang kwenta ang buhay ko, hindi ito kawalan. Pero si Xiaomin ay inosente. Pakawalan mo siya. Pwede ko siyang pakawalan, pero kailangan mong ihandog ang banal na sandata. Bakit ko kayo pagkakatiwalaan? May iba ka bang pagpipilian? Sheng. Siya. Ibibigay ko sa inyo. Tara na. Ito ang Zuitian cloak na iniwan ng Demon King. Balutin mo ang banal na sandata dito. At ihagis mo sa akin. Heto. Ha ha ha! Amin na ang banal na sandata. Gawin mo na. Hoy, ang aming lahi ng demonyo ay ang pinakamarangal. Lagi naming tinutupad ang aming mga pangako. Hahaha, umalis ka. Xiaomin, Sheng, natatakot ako. huwag kang matakot. Nandito ako para sa'yo. Xiaomin, ikaw. Aray! Diyos ko! Anong pakiramdam ng mapatay ng babaeng mahal mo? Ha ha ha! Kahit na alam mong mga demonyo kami, naniniwala ka pa rin sa mga kasinungalingan namin. Kayong mga tao ay talagang napakatanga. Ha ha ha! Hamak, nakalimutan kong sabihin sa iyo na matagal na siyang sumapi sa aming lahi ng demonyo. Ngayon, siya ang punong alagad ng Henyuan. Ruiz Senyor. Ha ha ha! Xiaomin. Bakit ikaw? Ang pangalan ko ay Ruiseñor. Xiaomin, gising ka. Ako si Asheng. Ang pangalan ko ay Ruiseñor. Sige na, nagsawa na kami sa paglalaro. Tapusin na natin siya. Ha ha ha. Kulang na lang ang puot ng isang tao. Para makumpleto ang 10,000 pinahirapang kaluluwa. Mabubuo ang demonyong perlas. Lilitaw ang demonyong hari. Bumaba na ang demonyong hari. Magkakaisa na ang 3 kaharian. Bumaba na ang demonyong hari. Magkakaisa na ang 3 kaharian. Bumaba na ang demonyong hari. Magkakaisa na ang 3 kaharian. Bumaba na ang demonyong hari. Magkakaisa na ang 3 kaharian. Bumaba na ang demonyong hari. Bumaba na ang demonyong hari. Magkakaisa na ang 3 kaharian. Bumaba na ang demonyong hari. Magkakaisa na ang 3 kaharian. Bumaba na ang demonyong hari. Magkakaisa na ang 3 kaharian. Tigil. Sheng, huli na ako, anak. Master. Huwag kang magsalita. Magmeditasyon ka para gumaling. Kayong mga demonyo, ang kapal ng mukha ninyo. Lumusob kayo sa mundo ng mga tao. Sinaktan ninyo ang aking estudyante. Ngayon, ang huling araw ninyo. Ha ha ha. Isa na namang naghahanap ng kamatayan. Ngayon, wala na ang banal na sandata. Isang matandang Taoista na nasa antas ng Celestial Master. Ano pa ang magagawa mo? Ngayon, kahit mawala pa ang buhay ko, puputulin ko ang lahi mong ito. Sa pamamagitan ng aking dugo bilang handog, sa pamamagitan ng aking kaluluwa bilang sakripisyo, inaanyayahan ko ang kapangyarihan ng dakilang immortal. Umasa. Nabaliw na ang matandang ito. Sinusunog niya ang kanyang sariling banal na kaluluwa. Pinipilit ang kanyang kapangyarihan. Sa rurok ng antas ng hari. Sa harap ng aking kapangyarihang nasa antas ng emperador, wala yan. Sining ng demonyong primordial chaos. Selyo ng pagpapalaya sa universal na yin-yang. Matanda, ang iyong kaluluwa, tatanggapin ko. Ito, ano to? Anong gagawin natin? Paano kung ang patriarka mismo ang dumating? Ang kapal ng mukha mo na makialam sa mga usapin ng mortal na mundo. Hindi ka ba natatakot sa kaparusahan? Kay laking kapal ng mukha. Si Mao Qinfen ay aking apo sa turo sa landas na ito. Kung ngayon ay maglakas loob kang humakbang ng isang hakbang, pulbusin kita. Siguro ang patriarka ng makalangit na kaharian. Isang simpleng proyeksyon lamang ay may ganitong kapangyarihan. Mao Qinfen, itatanong ko sa iyo, ang gawaing ipinag-utos ko sa iyo, bakit hindi mo pa natatapos? Naguulat ako sa patriarka. Ang disipulong ito ay umaasa pa ring makahanap ng ibang paraan. Kay laking kapal ng mukha, kahit ang aking utos ay maglalakas loob kang sumuway, alam mo ba, sa ngayon, maaari kitang wakasan. Guro. Huwag kang lalapit. Patriarka, si Asheng ay likas na dalisay at mabait. Imposibleng siya ay maging isang mabagsik na mamamatay tao. Nakikiusap ako sa patriarka na imbestigahan ng mabuti. Kay laking kapal ng mukha,
Maglalakas loob kang pagdudahan ng aking desisyon? Ang disipulong ito ay hindi nangangahas. Ito lang ay Kung gayon, patayin mo siya ngayon. Gusto mo bang magsugal sa mga buhay ng lahat ng tao sa mundo? Iyan ba ang gusto mo? Guro, anong pinag-uusapan ninyo? Hindi ko maintindihan. Sino ang gusto mong patayin? Umabot na sa puntong ito ang mga bagay. Hindi na kailangang magtago pa. patriarka. Tumahimik ka. Makinig kang mabuti. Binata, ikaw. Ikaw ang reinkarnasyon ng Demon Lord. Ako ang reinkarnasyon ng Demon Lord. Imposible. Malinaw na sinabi sa akin ng aking guro na ako ang piniling isa sa 5 reinkarnasyon. Tanging ako lamang ang makakapaglabas ng Azure Dragon Sword at mapapatay ang Demon Lord. Paano posible na ako pala ang malupit na pinuno ng demonyo? Totoo na ikaw ang piniling isa. Kaya nga may 2 kaluluwa sa iisang katawan ka. Ang espiritu ng Demon Lord ay nananahan sa iyo. Kaya, naiwasan niya ang parusa ng langit at ang pagsubaybay ng Immortal Realm. Ha ha ha, gusto ko lang patayin ang mga nakakainis na mongheng Taoista. Hindi ko inaasahan na makikita ko ang tunay na reinkarnasyon ng Demon Lord. Mga kasama, makinig kayo. Ngayon, kahit tayo'y maging abuman, kukunin natin ang Demon Lord. Ang ingay, Mao Qinfen. Alam kong mabuti ang puso mo, pero wala na tayong ibang pagpipilian ngayon. Sinabi ko na sa iyo, kailangan mong isakripisyo ang sarili mo para sa mas malaking kapakanan. Pero Ito ay isang pagsubok. Kung hindi mo malalampasan ang balakid na ito, paano ka magiging Diyos? Paano mo ililigtas ang mundo? Sige na, kung papatayin mo siya, malulutas mo ang pandaigdigang krisis na ito. Gagawin kitang ganap na merito, at agad kang aangat. Guro, sabihin mo sa akin na hindi totoo ang lahat ng ito. Tama ba? Hindi ko inakala na ikaw ang magloloko sa akin. Alam mo ang lahat simula pa noon sa simula pa lang, tama ba? nang makita ko ang taong iyon sa kagubatan ng kawayan, akala ko aksidente lang. Hindi ko inaasahan. Na niloloko mo pala ako sa buong panahong ito. Ginamit mo lang ako para harapin ang mga demonyo. At pagkatapos ay patayin ako para kayong lahat ay umangat. Nag-aasam ka ng immortalidad, di ba? Hindi ko kailanman naisip yon. Ha ha ha, nakikita mo? Ito ang tinatawag nilang banal na ugali para makamit ang mga layunin mo. Hindi ka nag-aatubiling pumatay ng mga inosente. Hindi ka man lang kasing tapat namin na mga demonyo. Eksakto, eksakto. Bata, kung isasakripisyo mo ang buhay mo para sa mundo iyon ay isang dakilang gawa ng katarungan. Maalala ka ng mundo. Bata, 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 bata. Mga mapagkunwaring banal. Hindi naman kayo ang mamamatay, kaya syempre madali lang sa inyo magsalita. Ano ang sinabi mo? Totoo. Wala akong pakialam kung ikaw ay isang patriarka o immortal na ninuno. Kung hindi mo kami hahayaang mabuhay, hindi ka rin lalabas ng walang pinsala. Oo, walang dapat lalabas ng walang pinsala. Huwag mong kalimutan na kung talagang maglakas loob kang kumilos, magdaranas ka ng parusa ng makalangit na landas. Kami ay may kahabag-habag na buhay at wala kaming pakialam. Ngunit sa iyong estado, ang magtapos na patay, kasabay ng pagkasira ng iyong landas, ay hindi magiging sulit para sa iyo. Ikaw, Mao Qinfen, kumilos ka na. Maglalakas loob kaya siya? Bakit? Bakit kayong lahat gusto akong patayin? Hayaan mong magpaliwanag ako. Kumilos ka na. Maglalakas loob kaya siya? Siya? Kung ang aking kamatayan ay makapagliligtas sa buhay ng aking minamahal, makapagpapagaan sa pasanin ng aking guro at makapagliligtas sa lahat ng tao sa mundo. Kaya mas gugustuhin ko pang mamatay. Asheng, Ang buhay ko hanggang ngayon ay ganito na lang palagi. Wala pang nagbigay ng seryosong atensyon sa akin. Kahit bigla na lang akong mawala. Wala ngang mag-aalala, di ba? Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi ka lang dilim na Panginoon, ikaw rin ang pag-asa ng milyon-milyon sa aming lahi ng kadiliman. 10,000 taon. Salinlahi sa salinlahi na api kami sa ilalim ng daigdig. Amoy bulok ang lahat. Ang walang hanggang kadiliman. Ang walang katapusang pagkasira. Ang walang tigil na pagdurusa. Ayaw na naming bumalik sa ganoong klaseng pamumuhay. Sa wakas, dumating na ang iyong muling pagsilang. Hindi mo ito pwedeng gawin. Huwag mo kaming pabayaan. Oo, dilim na Panginoon. Kung mamatay ka, ano ang mangyayari sa amin? Mangyaring pag-isipan muli, dilim na Panginoon. Pamunuan mo kaming pag-isahin ang 3 kaharian. Mangyaring pag-isipan muli, dilim na Panginoon. Pamunuan mo kaming pag-isahin ang 3 kaharian. Anong klaseng kalokohan itong muling pagsilang ng dilim na Panginoon?
Ano namang piniling isa sa 5 muling pagsilang? Ako lang ito. Zheng Bosheng. Tigil. Naglakas loob kang patayin ng sarili? Papatayin ko muna siya. Halimaw ka, edi papatayin ko muna kayong lahat. Sa mundong ito, ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Mas mabuting ipaglaban mo ang sarili mo. Sige, basta wag mo lang sasaktan si Xiaomin. Gagawin ko ang lahat. Hindi ka talaga ang Demon Lord. Kung ikaw nga ang Demon Lord, imposibleng iwan mo kami. Lunukin mo ang demonyong perlas na ito at pakakawalan ko siya. Kasundo. Asheng, huwag kang padalos-dalos. Ang mga gagawang ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Alam ko. May mas magandang plano ka ba? Ako, Wala, di ba? Ano man ang mangyari, hindi ko isusugal ang buhay ni Xiaomin. Ibigay mo sa akin. Haha, ngayon, mas maganda na ito. Asheng, kung lulunukin mo ang demonyong perlas na ito, hindi lang ikaw ang mapapahamak magpakailanman, kundi ang buong sangkatauhan ay malulugmok sa isang madugong labanan. Pag-isipan mong mabuti. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa mundong ito. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, kung hindi ko ito lulunukin ngayon, si Xiaomin ay mapapanganib. Bakit mo pinagkakatiwalaan ang mga demonyong ito? Akala mo ba kung lulunukin mo ang perlas at magiging Demon Lord ka, makaliligtas si Xiaomin? Mas mabuting subukan nating lumaban para makawala. Baka may pagkakataon pa. Ano pang hinihintay mo? Ha? Xiaomin, Bilisan mo. Kumbinsihin mo ang kasintahan mong lunukin ang demonyong perlas. Asheng, huwag mo akong intindihin. Umalis ka. Lumayas ka dito. Lulunukin mo ba o hindi? Xiaomin? Sinabi ko na sa'yo. Kahit mapira-piraso ako, ipagtatanggol kita. Master. Patawad. Kung may susunod na buhay, babayaran kita. Wag. Huwag, Asheng. Wag. Asheng. Asheng, Ha ha ha. Napakagaling. Umeepekto na ang demonyong perlas. Masakit. Asheng. Guro, parang magkakawatak-watak ang pakiramdam ng katawan ko. Hindi ko na kaya. Pakiusap, patayin mo ako. Bilisan mo. Guro. Mao Qinfen, ngayon na ang sandali. Bago ganap na magising ang Demon Lord, patayin mo siya. O ang buong mundo ay daranas ng malaking kapahamakan. Patriarka ng Dao. Ang langit ay may virtud ng pagpapahalaga sa buhay. Nakikiusap ako, tulungan mo siya. Walang kwenta. Patayin mo siya ngayon. Maaari mo pang pagbayaran ang iyong pagkakamali. Hindi, kami na nagpapalago ng Dao ay may tungkuling tumulong sa mundo. Kung makakita tayo ng taong nasa panganib at hindi tumulong, nasaan ang ating pusong Dao? Hindi ko siya kailanman pababayaan. Asheng, makinig ka sa akin. Ang lahi ng demonyo ay ipinanganak mula sa pagdaramdam ng mga pinahirapang kaluluwa. Basta matatag ang iyong isip, hindi ka maaapektuhan nito. Bilisan mo, sabayan mo ako sa pagbigkas ng Serene Mind Mantra. Malinaw na langit, tahimik na lupa. Ang sansinukob ay nagtitipon ng espiritu. Tanggapin ang kadalisayan, panatilihin ang pagkakaisa. Walang masamang makakapasok. Malinaw na langit, tahimik na lupa. Ang sansinukob ay nagtitipon ng espiritu. Tanggapin ang kadalisayan, panatilihin ang pagkakaisa. Walang masamang makakapasok. Ido. Nasugpo nating ito. Ang kapangyarihan ng demonyong perlas ay parang isang sinaunang halimaw. Paano makakalaban dito ang dalawang hamak na langgam? Ang paglaban ay magdudulot lamang ng pag-atake nito pabalik. At mas mabagsik pa ito. Aray. Asheng, Oo, siya nga. Nakita ko. ano ang nakita mo? Guro, patayin mo na ako agad. O lahat tayo ay mamamatay. Lahat tayo ay mamamatay. Sandali lang. Dapat may paraan. Guro, nakikiusap ako sa inyo. Hindi ko na halos makontrol ang sarili ko. Guro, nakikiusap ako sa inyo. Buisit, pumasok kayo. Sumumpa tayong magtanggol hanggang kamatayan para sa demonyong hari. Nangangako kaming ipagtatanggol ang demonyong hari hanggang kamatayan. Labanan natin siya. Hinahanap mo yan. Mga kapatid, hulihin siya.
Pinoprotektahan ng banal na espada ang may-ari nito. Ano? Paano kaya yung espadang yon? Nakakapigil sa aking demonyong enerhiya? Posible kaya na dahil kulang pa ng isang kaluluwa ang demonyong perlas? Kaya hindi pa ito ganap na nabubuo. Asheng, Kung ganon, tutulungan ko pa ulit ang demonyong hari. ay naku. Masama. Ha ha ha. Ah, Pagbatiin natin ang pagbabalik ng Dark Lord. Punyeta, Taoista, ngayon, nagising na ang Panginoong Kadiliman. Wala na kayong pag-asa. Ha ha ha, Panginoong Kadiliman. Ay! Panginoong Kadiliman, bakit? hindi mo dapat siya pinatay. Dakilang matanda. Panginoong Kadiliman, ang dakilang matanda para sa kadiliman at sa kanyang paggising ay walang tigil na nagtrabaho. Kahit nagkamali siya, hindi siya karapat-dapat mamatay. Totoo yan. Paano mo nagawang tratuhin ng ganyan ang dakilang matanda? Dapat muna nating patayin ang Taoistang yon. Oh. Huwag ninyong kalimutan, kayong lahat, na ako ang Panginoong Kadiliman. Panginoong Kadiliman, pagkaraan ng 10,000 taon, ganoon ka pa rin. Matandang Yuching, ginamit mo ang aking Dark Dragon Sword para subaybayan ang aking kaluluwa. Sinusubukan mo akong patayin muli. Anong galing ng plano mong ginawa? Ano? Ang Divine Dragon Heavenly Sword. Dark Dragon Sword pala yon. Umabot na sa ganito ang mga bagay. Kung igagalang ng bawat isa ang teritoryo ng iba, maaari kong palampasin ang usapin. Panginoong Demonyo. Ang espadang ito ay formal na deklarasyon ng digmaan sa pagitan ng mundo ng immortal at demonyo. Ang daldal mo. Grrr! Bumaba na ang Panginoong Demonyo. Pag-isahin ang 3 mundo. Bumaba na ang Panginoong Demonyo. Pag-isahin ang 3 mundo. Bumaba na ang Panginoong Demonyo. Pag-isahin ang 3 mundo. Kung ikaw man ang Panginoong Demonyo o si Asheng, tumigil ka. Ang kalaliman ng landas ng demonyo ay may pampang na uuwian. Demonyo, ang anyo ay isinisilang mula sa puso. Ang demonyong sinasabi mo ay wala, kundi kasakiman, galit, pagkahumaling, poot, at pagsisisi. Sabihin mo sa akin, alin sa mga ito ang wala sa inyong mga puso, para mawala ang mga demonyo sa mundong ito. Sabihin mo sa akin, maliban na lang kung lahat ng mortal ay mamatay. Magkaibang landas, walang pagkakasundo. Sa pagkilala sa ating bonds ng guro at estudyante, hindi kita pahihirapan. Umalis ka na ngayon. Panginoong Demonyo, hindi natin siya pwedeng pakawalan. Ikaw ba ang nag-uutos sa akin? Ito, hindi maglalakas loob ang lingkod na ito. Asheng, Kung magkita tayong muli, kita-kita na lang. Magkaaway tayo. Asheng, hindi ako bagay maging guro. Hindi kita naprotektahan.
bumalik ka sa iyong demonyong lungga. Kung wala ang utos ko, huwag kang maglakas loob na lumabas kahit isang hakbang. Opo. Asheng. Hoy, tarantado ka. Ninakaw mo na naman ang alak ko. Hindi ka umiinom? Pero okay lang kumain ng karne, di ba? Tarantado, kung gusto mong kumain, ikaw ang bumili. Guro, halika't subukan mo ang bagong teknik ko. Asheng. Asheng, ako ang iyong guro, ang nakasakit sa iyo. Mao Fen. Kagalang-galang na ninuno ng Dao, walang kakayahan ang disipulong ito. Nabigo ako sa iyong tiwala. Nakikiusap akong parusahan mo ako. Ang piniling isa ng 5 buhay. Oo, isang pagsubok iyon para sa iyo. Ngunit ang tunay na sinusubok ay kung, sa harap ng kapakinabangan at kahirapan, ay mananatiling matatag ang iyong pusong Dao. Kung tunay mong pinatay si Asheng, nasira sana ang iyong pusong Dao, at halos imposible na para sa iyo ang makamit ang Dao. Nakikiusap ako, kagalang-galang na ninuno. Naliwanagan mo ako sa daan. Hindi ako dapat makialam sa mga gawain ng mundong mortal. Ngayong nagbalik na ang demonyo, magdurusa ang sangkatauhan ng malaking kapahamakan. Ito ang Hunyuan Pill at ang Wuji Sword Manual. Tutulungan kanila sa iyong pagsasanay. Sana'y magsikap ka sa iyong pagsasanay ng buong puso. Maging maingat. Tatandaan ng disipulong ito ang mga turo ng kagalang-galang na ninuno ng Dao. Sisikapin ko na ang buong lakas upang puksain ang kasamaan at ipagtanggol ang Dao. Xiaomin, sa 20 taong ito bilang tao, marami akong naintindihan. Sa buhay ko, napakaraming tao ang aking pinatay. Ikaw lang ang nakapagpainit sa aking malamig na puso, ngunit namatay ka dahil sa akin. Naguulat sa demonyo. Sinabi ko na sa iyo na huwag pumunta rito. Demonyo, kahabagan ninyo ako! Napaka-importante lang talaga ng bagay. Nagising na ang Dark Lord 3 buwan na ang nakalipas. At ang tanging ginagawa niya ay bantayan ang bangkay ng babaeng iyon. Paano naman ang pagsasama-sama ng 3 kaharian? Ang Dark Lord ay tiyak na may bagong plano. Malamang naghihintay siya ng tamang pagkakataon. Anong plano? Ano bang pinagsasasabi mo? Kung magpapatuloy tayo ng ganito, mababaliw na ako. Gusto kong pumatay. Gusto kong sakupin ang mundong ito. Nag-uulat ako sa pangalawang elder. Sa labas ng lungga, may taong nagngangalang Xiaoli na humihiling ng pakikipagkita. Xiaoli. Siya ang tauhan ni Hen Yuan sa mundo ng mga tao. Ano ba ang kailangan niya? Papasukin mo siya. Opo, Sandali! Pangalawang elder, may utos ang Dark Lord. Ano? Anong kinakatakot mo? Ang ipinagbawal lang ng Dark Lord ay ang pag-alis natin. Hindi niya sinabing hindi sila pwedeng pumasok. Kung ganoon, aalis na si Duniyang. Duwag. Binabati ni Xiaoli ang pangalawang elder. Ano ang dala mo sa akin? Noong buhay pa ang dakilang elder, ipinagkatiwala niya sa akin na kung may mangyari sa kanya, dapat akong pumunta sa pangalawang elder. Ang matandang slayang iyon. Ano pa ang sinabi niya? Sinabi rin ng dakilang elder na sa mga demonyo, tanging ang pangalawang elder ang may pambihirang talino. Kung walang kakayahan ng Dark Lord, maaaring magdalaga ng iba. Magpatuloy ka. May paraan ako para sa pangalawang elder, upang makontrol ang tribo ng mga demonyo, upang tulungan kang umakyat sa trono ng Dark Lord. At ano naman ang gusto mong kapalit? Nais ni Xiaoli na maging isang marangal at walang hanggang demonyo, upang maglingkod sa pangalawang elder ng walang hanggan bilang iyong Dark Lady. Kung gayon, kailangan nating pag-ibayuhin ang ating komunikasyon. hinihiling ng 3 elder na makipagkita sa pangunahing bulwagan. Sabi niya, usapin ito ng buhay o kamatayan para sa lahi ng demonyo.
Demonyong Panginoon, Ikatlong Elder, ano ang dahilan ng iyong pagpunta rito? Demonyong Panginoon. Naniniwala si Lady Envy na may pag-aalinlangan ang ikalawang elder tungkol sa iyo. Natatakot siya na nagtataglay siya ng mapagkanlong na hangarin. Nakikiusap ako! Mag-ingat ka! Demonyong Panginoon, Ito ay isang piraso lamang ng kaharian ng hari at balak niyang maghimagsik laban sa akin? pagdating sa kapangyarihan, kahit na ang Dao Ancestor mismo ang dumating, hindi siya siguradong matatalo ang Demonyong Panginoon. Ang ikalawang elder na ito ay napakalinaw din tungkol doon. Subalit madaling iwasan ang sibat na nakikita, ngunit mahirap bantayan ang palasong galing sa anino. Mga gwardiya, puntahan ninyo at tawagin ang ikalawang elder. Binabati ni Tan Wang ang demonyong Panginoon. Narinig kong hindi ka nasisiyahan sa akin nitong mga nakaraang araw. Abala lang ako sa kung kailan ang demonyong Panginoon ay makakapamuno sa amin upang maibalik ang kadakilaan ng lahi ng demonyo at pag-isahin ang tatlong kaharian. Nasabi ko na sa'yo, pinapayagan ang pagsipsip ng kanilang demonyong enerhiya, ngunit huwag kunin ang kanilang buhay. Sinabi ko rin sa iyo na kung wala ang aking pahintulot, huwag kang lalabas kahit kalahating hakbang mula sa tirahan ng demonyo. At ano ang iyong ginawa? Wala sila kundi pagkain. Ang pagpatay sa kanila ay walang halaga. Bukod pa riyan, kapag ang isang tao ay nasa pinakamalungkot niyang sandali, iyon ang oras na siya ay pinakamasarap. Pinapayuhan kitang mag-isip ng mabuti bago ka muling magsalita sa akin. Naguulat sa demonyong Panginoon. Ang si Miss Yang ay nawawala. Ano? Nandiyan pa rin. Nandiyan pa rin. Ano pa ang nandiyan? At saka, ang relihiyong demonyo ay nawala na. Sabihin mo sa akin kung ikaw ang gumawa nito. Mojun, nagbago ka na. Wala kang balak na buhayin ang ating lahi. Ang Mojun noong araw ay hindi tayo tratuhin ng ganito dahil sa isang babae. Dunyang, sagipin mo ako. Tanwang, akala ko ambisyoso ka lang. Pero hindi ko inakala na maglalakas loob kang hawakan ang pinagmulang esensyang demonyo. Ito ang pundasyon ng ating lahi. Una, aalisin ko ang kapangyarihan mo. Kapag nakita ko na si Xiaomin, babalikan kita para tapusin. Dunyang, bantayan mo siya. Opo, Utang ina mong babae, maglalakas loob kang magtaksil sa akin? ano kung ginawa ko? Ngayon, wala ka ng kapangyarihan. Ano ang gagamitin mo para labanan ako? Shaoli, tamang-tama ang dating mo. Ibigay mo sa akin ang pinagmulang esensyang demonyo para maibalik ang kapangyarihan ko at patayin ang putang ito. Pangatlong elder, natapos na ni Shaoli ang kanyang misyon. Ikaw pala ang nagplano nito. Hahaha, tama. Kung may sisisihin ka, sarili mo ang sisihin mo, tanga, dahil masyado kang sakim. Hahaha, kapag patay ka na, sa tatlong dakilang elder, ako na lang ang matitira. Kahit si Mojun ay magiging akin. Hahaha. Sa mga mata ni Mojun, ang babaeng tao lang na yon ang umiiral. Ikaw, huwag ka nang mangarap pa. Ang bagay na yon ay hindi dapat ipag-alala ng isang hamak na kaluluwa tulad mo. Ang aking ulat, Panginoon. Hinanap na namin ang buong kublihan ng demonyo. Hindi namin nakita si Miss Yang. Patungkol sa diwa ng demonyo, wala rin. Ano? Wala sila rito. Posible kaya na? Nanay! Ito. Bakit hindi pa nalilinis ang kama na ito? Nurse! Nasaan ang pasyente mula sa kama na ito? Ang tinutukoy mo ba yung kawawang demonyo? Namatay na siya. Ah? Namatay na siya. Walang pera. Bakit pa pumunta para magpagamot? Wala pang nag-aangkin sa katawan. Sa huli, kami pa ang mag-aasikaso. Nakakadiri. Ikaw ba ay kamag-anak? Halika, bayaran mo ang natitirang bayarin sa paggamot. Hoy, ikaw ang kausap ko, ha? Gagantihan ko kayong lahat ng buhay para sa aking ina. Ang siksik ng enerhiya ng demonyo. Hoy, tingnan ninyo. Bakit may tao sa langit? Mula pa noong maalala ko, palagi akong sumusunod sa aking ina. Kumikilos ng maingat na maingat. Nilulunok ang aking galit sa lahat ng bagay. Sumusuko at nagtitiis. At ang resulta? Ang nakuha ko lang ay lalong lumalalang paghamak. Gusto lang namin ng simpleng buhay.
Bakit lahat kailangang magmalupit sa amin? Papagsamahin ko ang lahat para samahan ang aking... Ngayon, ipapabayad ko sa lahat ang pagkamatay ng nanay ko. Xiaomi, Pero hindi ba't patay na siya? Ang kapangyarihan niya ay kapantay ng emperador, Xiaomin. Tigil! Kung magpapatuloy siya ng ganito, maraming tao ang mamamatay. mamatay ka. Mamatay kayong lahat. Papunta na ito sa atin! Takbo! Hoy! Wag kang! Ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Hindi pa. Kailangan natin siyang pigilan. Mga kaibigan, isinusugal ko ang buhay ko para sa inyo. Ha? Unang teknik ng estilong walang hanggang tabak. Tinusok ng tabak ang kalangitan. Sige. Xiaomin, Sheng, bakit mo ginagawa ito? nangahas ka bang saktan siya? Akala mo hindi kita papatayin? Kung tunay mong mahal siya, hindi mo sana siya ginawang isang mabagsik na mamamatay tao. Wala kang pakialam. Kung isang hakbang pa ang gagawin mo, hanggang kamatayan. Sheng, sa huli, guro at estudyante. Dalhin si Ginang Yang sa kanyang kwarto para magpahinga. Dunyang, anong nangyari? Panginoong demonyo, sandali lang pagkatapos mong umalis, isang makapangyarihang emperador ng tao ang biglaang sumalakay sa amin. Anong panloloko yan? Siya kaya yon? Alam mo kung sino yon? Sa pagpunta ko rito, nakasalubong ko si Mao Qinfen. Nakarating na siya sa Imperial Realm. Ano? Ang mongheng Taoista mula sa Heavenly Realm, sa loob lang ng 3 buwan ay nakalampas na sa 2 pangunahing realm at umabot na sa Imperial Realm. Paano nangyari yon? Marahil ay nakakuha siya ng ilang pagkakataon mula sa matandang Yuching na yon. Kung iisipin mo ng ganoon, makatuwiran naman. Una, ninakaw niya ang Primordial Demon Essence, tapos ginamit niya si Ginang Yang para ibuo ang 10,000 Demons Body. Ang layunin niya ay para gambalain ka. Sino man ang mangahas na hawakan si Xiaomin, wala akong palalampasin. Dunyang, kumusta naman si Tanwang? Ang ikalawang elder sa gitna ng malaking labanan ay napatay. Ano? Ano ang mga nawala natin? Mahigit 10,000 demonyo. Buti na lang, nakuha kong mabawi ang sagradong relikya ng ating angkan, ang Primordial Demon Essence. Kung ganoon, kailangan kong kilalanin ang iyong merito. Hindi ko magawang mag-angkin ng anumang merito, ngunit plano ito ng mga tao na may tanging layuning lipulin ang ating lahi ng demonyo. Hindi na tayo maaaring magpatuloy na umupo at maghintay ng kamatayan. Sa loob ng 20 taong ito na ako'y nabuhay bilang parasito sa katawan ng tao, nakita ko na ang lahat ng pagdurusa sa mundo. Wala akong intensyong magsimula ng panibagong digmaan. Ngunit ngayon nakikita ko na ang aking habag at pagpapatawad ay naipaliwanag bilang kahinaan. Kung ang mundong ito ay walang lugar para sa atin, pagkatapos ay gigibain natin ang mundong ito at magtatayo ng bagong kaayusan. Mga demonyo, dinggin ang aking utos. Ha! Tipunin ang 3 hukbo. Maghanda para sa digmaan. Xiaomin, gising ka na. Huwag mo akong hawakan. Ikaw ay isang kasuklam-suklam na halimaw. Ganon ba ako kagalit sa'yo? Hindi ba dapat kitang kamuhian? Ang iyong madilim na lahi ang pumatay sa aking ina. At pagkatapos ay ginawa akong ganito, sa bagay na ito, na hindi tao at hindi demonyo. Sana ay mapunit-punit kita. Buhay kang pagputol-putulin. Totoo. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Pasensya na. Kung gusto mo akong patayin,
Ikaw ba si Asheng o ang Dark Lord? Bakit ang mundo ko ay naging ganito? Bakit? Bakit? Lumabas ka! Ayokong makita ka. Umalis ka. Labas! Susunod, Balitang Pampok. Boss, bigyan mo ako ng isang pitsel ng alak. Ha, agad. Hindi pa kilala ang pagkakakilanlan ng dalawang individual. Patuloy na mag-uulat ang aming istasyon. Peke na balita ito, mga dayuhan? Sa'yo na ang sukli. Mga alien! May mga alien! Totoo ang mga alien. Ito mismo. Tingnan mo, pumunta lang siya sa tindahan ko. Nagbigay pa nga siya ng tip sa akin. Talagang umiiral ang mga alien. Baliw siya. Totoo ang mga alien. May mga alien talaga. Mukhang, mula ngayon, kailangan kong magbalat kayo para lumabas. Lumabas ka! Ito ang lungga ng demonyo. Hindi na kailangang magpasimpleng-pasimple. Talaga nga, isa kang dalubhasa ng imperial na kaharian. Pambihira ang iyong pangunawa. Nag-isa ka bang pumunta para lang purihin ako? Kakasipsip mo lang ng primordial na demonyong enerhiya. Hindi mo pa ito lubusang natunawan. Buti na lang, kayong dalawa ay medyo magkasundo. Walang pagtanggi. Kapag natunawan ko na ang primordial na demonyong enerhiyang ito, ang pag-abot sa banal na kaharian ay magiging isang bagay na lang ng panahon. Ngayon ay humihina na ang lahi ng demonyo. Sa 3 dakilang nakatatanda, ako na lang ang natitira. Kapag umabot ka na sa banal na kaharian, papangalanan kitang santo ng lahi ng demonyo. Ang iyong kapangyarihan ay pangalawa lang sa hari ng demonyo. Pagdating ng panahong iyon, ang pagwasak sa mundo ng tao ay magiging napakadali. Bakit mo ako tinutulungan? Magkalahi tayo ng demonyo. Siyempre dapat tayong magkaisa laban sa ating karaniwang kaaway. Sa pag-okupa lamang sa mundo ng tao magkakaroon tayo, ang lahi ng demonyo, ng mas magandang kinabukasan, hindi ba ganoon? Ang mga hamak na taong iyon, papanagutin ko kayo sa dugo. Oo, magalit ka. Suklaman mo ako. Hayaan mo akong tulungan kang gisingin ang iyong mga panloob na pagnanasa. Dunyang, kumusta na ang paghahanda para tipunin ang hukbo ng mga demonyo? Diyos ng kadiliman, 600,000 demonyong kawal na ang nakahanda, at marami pa ang dumarating. Mabuti. Makakalap tayo ng 1,000,000 demonyong kawal at sabay nating sasakupin ang mundo ng tao at ng mga immortal. Sa pagkakataong ito, mababawi ko ang lahat ng nawala sa akin. Diyos ng kadiliman, may sasabihin si Dunyang, pero hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Magsalita ka. Malapit nang magsimula ang dakilang labanan. Ang dakilang matanda at ang pangalawang matanda ay wala na sa ating piling. Ang pagsakop sa mga tao ay madali lang, pero ang kaharian ng mga immortal. Ang hamak na kaharian ng mga immortal na iyon ay hindi nakakatakot. Pagdating sa lakas, dahil nariyan ka, wala tayong dapat ikatakot. Pero ang mga tao at immortal ay napakatuso at mapagkumbaba. Hindi natin alam kung ilan pang panlilin lang ang mayroon sila. Tulad noong nakaraan, nang ninakaw nila ang ating primordial na demonyong esensya. Iyon ang dapat nating bantayan. Ano ang mungkahi mo? Dahil si Binibining Yang ay nagsanib sa primordial na demonyong esensya, para masigurong 100% tagumpay, bakit hindi natin siya sanayin para maging isang banal na dalaga? Magiging malaking tulong siya sa labanan. Ano ang sinabi mo? Patawarin mo ako, Diyos ng kadiliman. Ang iyong tauhang ito ay nais lamang magpaalwan ng iyong pasanin. Ang primordial na demonyong esensya ay nakakapagpalakas sa isang tao, pero maaari rin itong makagulo sa kanilang isipan. Noong nakaraan ay dahil maliit lang ang naabsorb na dami. At bukod doon, si Xiaomin ay may mabuting kalooban, kaya hindi siya nagkaroon ng baliktad na pag-aari. Kung ibang tao ang naging ganito, hindi maisip ang magiging kahihinatnan. Diyos ng kadiliman, nagpadalos-dalos ang pagsasalita ni Dunyang. Naghihinay ako ng iyong parusa. Makinig kang mabuti. Hindi ko siya papayagang makisali sa digmaang ito. Opo, Umalis ka na. Gusto kong mag-isa. ang bagay na
Yaing, enjoy. Zhao Xiaoli. Pinatakbo at pinatay mo ang nanay ko. At pinilit mo akong magbenta ng sarili. Kaya ang sinasabi mo, paano mo gustong mamatay? Xiaomin una, kumalma ka muna. Magkaibigan tayo. Ano? Ngayon alam mo na ang pakiramdam ng takot? Lahat yon ay dahil pinilit ako ng Great Elder. Ngayong pagkakataon, ako rin isinugal ang buhay ko para iligtas ka. Hindi ba? Iligtas? Ito ba ang tawag mo sa itsurang kalahating tao? Kalahating demonyo na pagliligtas? Teka, maaari kitang gawing mas malakas. Alam kong gusto mong maghiganti. Sa pagiging mas malakas lamang magagawa mo ang lahat ng gusto mo. May 1 minuto ka. Kung hindi ko marinig ang gusto ko, alam mo ang kahihinatnan. Ang kapangyarihan ng lahi ng demonyo ay nagmumula sa sinaunang demonyong enerhiya. Maaari kang umabot agad sa lakas ng Antas Imperial dahil sinipsip mo rin ang kapangyarihan nito. Hanggang ngayon ikaw lang ang makakakontrol nito. 10 segundo na lang ang natitira. Ang sinaunang demonyong enerhiyang ito. Talaga bang ganoon kakabait na tutulungan mo ako? Ito ay isang bagay na itinatago ko para sa sarili ko para lumakas ang kapangyarihan ko. Basta huwag mo lang akong patayin, ibibigay ko lahat ito sa iyo. Napakagaling. Ito na ang kapangyarihan. Papagbayarin ko ang lahat ng mga nanakit sa akin sa kanilang ginawa. Gago. Ang araw na maglalasing ka ay ang araw na ako'y aangat. Ang sakit sa ulo. Isang demonyong Panginoon pa lang, sumasakit na ang ulo ko. Hindi ko inaasahang magiging demonyo rin si Xiaomin. At higit pa roon, sa antas ng isang eminent emperor. Mao Qinfen, Alagad ay bumabati sa Dao Patriarch. nakarating ka na sa Imperial Realm. Napakabuti. Natagpuan ko na ang pugad ng mga demonyo. Samahan mo ako upang lipulin sila at putulin ang ugat ng problema. Dao Patriarch, hindi sa takot ako sa buhay ko. Mag-isa lang kasi at mahina ang alagad na ito. Kung haharap sa 1,000,000 demonyo, parang itlog na babanggain sa bato. Naiintindihan ko ang iyong alala. Ngunit ang mga immortal ng itaas na mundo ay may kanya-kanyang tungkulin sa pagpapatakbo ng 3 kaharian. Kung sila'y magpapadalos-dalos, lalabag sa hangganan at magdusa sa parusa ng makalangit na daan, ang kaayusan ng 3 kaharian ay maaari ring gumuho. At saka, ang isang madugong labanan ay hindi rin maiiwasan. Naiintindihan ko. Para sa kapakanan ng 3 kaharian, kung kinakailangan, kahit magdusa ako sa parusa ng makalangit na daan at mamatay, ako ay makikialam upang tumulong sa iyo. Sa bagay na ito, ako ay mayroong di maiiwasang responsibilidad. Dao Patriarch, huwag mag-alala. Kahit ako'y madurog ng pira-piraso, ibubuhos ng alagad na ito ang lahat. Mabuti, kung ito ay magtatagumpay, napakalaki ng magiging merito. Makakaakyat ka sa ranggo ng itaas na mundo, Immortal King. Ang iyong pamana ay mananatili sa libu-libong tag-ulan. Ang alagad na ito ay nagnanais lamang na ibalik ang mundong mortal sa isang dalisay na lugar para sa kaligtasan ng mga dating kaibigan. Mabuti. Kinikilala ng kataas-taasang ito ang iyong mabuting hangarin. Salamat, Dao Patriarch, sa iyong pangunawa. Ashe. Ay! Xiaomin? Shengjing. Dunyang. Dunyang, inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Walang alam si Dunyang. Ang bote ito ng demonyong esensya. Ikaw ang nagbigay nito sa akin. Bakit may hawak si Xiaomin ng kaparehong bote? Si Xiaoli siguro ang may kagagawan. Siya ang nagtago nito. Siya ba ang ibig mong sabihin? Sanjiang Lao, ilikas mo ako! Masamang utusan. Nagawa mo na ang ganoong bagay. At may mukha ka pang humingi ng awa? Tama na. Ano ang nangyayari? Gusto mo na namang patahimikin ang isang tao sa pamamagitan ng pagpatay? Tulad ng ginawa mo kay Tanwang? Mo Jun, huwag kang makinig sa kanyang paninirang puri. Ang aking katapatan sa iyo ay malinaw na parang araw at buwan. Ang 10,000 taong ito. Ang iyong natutunan sa mundo ng mga tao. Ginamit mo lahat laban sa akin. Mo Jun, maawa ka! Dunyang, ang gusto ko lang ay para sa malaking digmaan, ay makapagbigay ng garantiya ng lakas. Kung hindi lang dahil malapit na ang malaking digmaan at panahong ito na kailangan natin ng mga tao, ang pagpatay sa iyo
ng 100 beses ay hindi sapat. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang pormasyon ng 36 na banal na tagapagbantay. Ilagay mo sila sa harap at palibot mo. Sa ganitong paraan, magagamit mo ang biyaya ng langit upang tulungan kang lumakas. Higit pa rito, ipinagkakaloob ko sa iyo ang pormasyon ng 72 demonyo ng lupa. Ilagay mo sila sa palibot ng lungga ng demonyo. Sa ganitong paraan, mapag-iipunan mo ang enerhiya ng lupa upang tulungan kang lipulin ang mga demonyo. Kailangan kong umihi. Kapag nakasakay ka sa isang tamad na mula, palagi kang kailangang umihi. Hoy, anong problema mo? Ang mga pormasyon ng patriarka ng Dao ay talagang makapangyarihan. May problema. May nangyaring masama. Anong nagmamadali? Uulat. Nag-uulat sa 3 elder. Sa labas ng lungga ng demonyo, hindi namin alam kung paano. Maraming mahiwagang pormasyon ang lumitaw. Marami sa ating mga kapatid ang kinain na. Ayos. Kumatok na sila sa ating pintuan. Sa oras na hindi ko alam kung saan ilalabas ang aking galit. Sundan ninyo ako. Sino ang may lakas na hamunin ng ating lahi ng demonyo? Lumabas ka at mamatay. Ako si Mao Kinfen ng Bundok Maoshan. Narito. Ikaw pala, matandang panatiko. Pinatawad ka noon ng dilim na Panginoon. At ngayon, kabaligtaran ang ginagawa mo sa kanya sa pagpatay sa aking mga tao. Ang lahing madilim ay salot sa mundong ito. Kami, ang mga matuwid, ay dapat puksain ang kasamaan at ipagtanggol ang daan. Kay hipokrito mo, nagsasalita ng kabutihan at moralidad. Ang pagpatay sa aking mga tao ay hindi ba't isang malaking kasalanan din? Kalokohan, mula pa noong unang panahon, ang mabuti at masama ay laging magkaaway. Ang lahing madilim ay nang massacre ng mga nilalang. Hindi ito matatanggap ng langit. Ha ha ha! Sinasabi mong nang massacre kami ng mga nilalang. Ang pinapatay lang namin ay ang mga karapat-dapat mamatay. Ngunit kayo, sa kabilang banda, sino sa inyo ang walang kasamaan sa mga kamay? Anong karapatan meron kayo para sabihin kami ang gumawa ng malalaking kasalanan? Mapanlin lang na pangangatwiran. Ngayon, ang lahing madilim kung hindi kayo aatras sa imperno, huwag ninyong sisihin ako kung maglulunsad ako ng massacre. Akala mo ba dahil nakarating ka na sa imperial na kaharian ay makakapunta ka rito at magsasalita ng kalokohan? Hayaan mong linawin ko. Sa mga nilalang ng kadiliman, maraming makapangyarihan. Ang pagpatay sa iyo ay parang pagdura sa langgam. Sa simula, gusto ko lang kayong hikayating sumuko. Dahil matigas ang inyong ulo, wala na akong ibang pagpipilian, kundi gumamit ng lakas para tapusin ang digmaan. Ano? Ikalimang antas ng imperial na kaharian. Ito na ang huling sasabihin ko. Umalis kayo sa mundo ng tao at maaari kong tapusin ang usapin dito. Parang sira ulo ang mga sinasabi mo. Mga sundalong madilim. Mamamatay kami kaysa umatras. Sige. Ngayon, kahit napuksain ko ang lahat ng nilalang ng kadiliman, hindi ko hahayaang makabalik kayo at maghasik ng kaguluhan sa mundong ito. Ang laki ng mga salita mo. Moyun. Sheng, Anong nangyayari? Natatakot bang lumitaw ang matandang Yuching at ikaw lang ang ipinadala niya rito para mamatay? Sheng. Dati, isa ka sa amin. Paano mo magagawang lapastanganin ang patriarka ng Dao? Kung hindi mo binanggit, nakalimutan ko na sana. Sa isang banda, ang aking guro, sa kabilang banda, ang aking angkan. Kung papatayin kita, ay magiging taksil ako. Kung hindi kita papatayin, ay pagtataksil sa aking tungkulin. Anong hirap ng desisyon? Sabihin mo, ano ang kailangan para tumigil ka? Hanggat hindi ka umaalis sa daigdig ng tao kahit isang araw, hindi ako titigil. Dapat mong malaman na hindi mo ako mapipigilan. Moyun. Titingnan natin yan. Formasyon ng 72 masamang bituin sa lupa. Umpisahan. Ano ito? Nakapaligid tayo. Aray? Ang enerhiya ng pormasyong ito ay napakadalisay. May likas na epekto ito na pumipigil sa lahi ng demonyo. Kapag nahawakan ito, kamatayan. Tingnan natin kung paano mapipigilan ng isang hamak na pormasyon ang aking hukbo na may 1,000,000 demonyo. Pintuan ng Asura. Buksan. Ang pinto ng Asura
magsimula na tayo. Hindi maipaliwanag na takot ang pumipigil sa aking paghinga. Hindi na ako makahinga. Anong nangyari? At nasaan na yung dating kayabangan mo? Hindi mo ba gustong lipulin ang aking angkan ng demonyo? Subukan mo. Ito ba ang pagkakaiba niya sa akin? Sa isang pagngangalit lamang, nasugatan na niya ang aking loob. Wala yan kundi dahil sa dami ninyo. Sa malevolent earth formation na ito, hindi ka na makakausad pa. Hangal. Ano? Pero yun ay, ang dakilang pormasyon na nagtitipon ng enerhiya ng lupa mula sa Celestial Realm. Sa isang paghagis ng espada lamang, ito. Paano ito nangyari? Tapos ka na ba sa paghanga? Dunyang, Narito po. iwanan silang buhay. Opo. Hulihin sila! Hinto. Matandang Yuking. Yuking, matandang Yuking. Sa wakas, nagpakita ka rin. Panginoong demonyo, lumakas na naman ang kapangyarihan mo. Matapos na nakakulong sa loob ng 10,000 taon, wala kang ideya kung ano ang ginawa ko. 10,000 taon na ang nakalipas. Kung hindi mo sinimulan ang digmaan sa pagitan ng tatlong kaharian, kami, ang tatlong dalisay, ay hindi sana nagtulungan upang supilin ka. Oo nga pala. Nasaan ang dalawa pang matatandang lalaki? Hindi na ako makapaghintay na ialay ang inyong mga ulo bilang handog sa aking espada. Panginoong demonyo, hayagan mong niyurakan ang kaayusan ng tatlong kaharian? Hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Parusa ng langit? Eh ano naman, para ipadala kami sa impyerno. Hahaha, huwag mong kalimutan na kami ay gumapang mula sa impyerno. Mukhang desidido kang wasakin ang balanse at kapayapaan ng tatlong kaharian. Kapayapaan ng sino? Iyong sa inyo, mula sa inyong mataas na pwesto. Halimbawa, ang kaharian ng mga tao. Pagkakahati-hati ng uri, walang katapusang digmaan, kaguluhan, at kalituhan. Nasaan ang kapayapaan? Ang kaharian ng mga tao, bilang isa sa tatlong kaharian, ay may karapatan sa autonomiya. Kaming mga immortal ay kailangan lamang tiyakin ang magandang ani at protektahan ito mula sa pinsala ng lahi ng demonyo. Lagi mong sinasabi na ang aking lahi ng demonyo ay may kasalanan ng malulubhang krimen. Ngunit mula nang ako ay muling nabuhay, bukod kay Hen Yuan, wala akong pinatay. Ikaw? Ikaw ang nag-udyok sa mga tao na maglunsad ng pataksil na atake sa aking kuta na nasugatan ang 10,000 ng aking mga sakop. Ngayon ang magiging huling araw mo. Kapag may gustong magparatang ng kasalanan, hindi kailanman magkukulang ng dahilan. Panginoong demonyo, kung tayo ay talagang maglulunsad ng buong digmaan, sa pinakamabuti, magkakaroon ng madugong labanan. Sa pinakamasama, ang tatlong kaharian ay mawawasak. Pagkatapos ay pareho tayong talo at walang makikinabang. Mas mabuti pa na ang bawat panig ay magpadala ng isang kinatawan upang ayusin ang usapin sa isang labanan. Kung kami ang manalo, ikaw ay uurong sa kaharian ng impyerno at hindi na muling lalapag sa kaharian ng mga tao at immortal. Nakita ang aming hukbo sa iyong pintuan. Naghahanap ka ng shortcut. Huwag kang mangarap. Dunyang, well, sa totoo lang, wala akong balak na ipagpatuloy ang pagpatay. Sang-ayon, Panginoong demonyo, kung ako ang manalo, ang kaharian ng mga tao at immortal ay mapapasailalim sa pamamahala ng aking lahi ng demonyo. Sige, Mao Qinfen. Ang kapalaran ng tatlong kaharian ay nakasalalay sa labanang ito. Umaasa ako sa iyo. Hindi ka bibiguin ng iyong alagad. Pinapadala ng mga demonyo. Ako ang haharap sa kanya. Xiaomin, huwag kang magpakabaliw. Ngayon, ako ay isang mandirigmang demonyo. Nightingale. sa pagwasak sa iyo lamang, magiging akin ang Panginoong demonyo. Asheng, ang pagiging demonyo ni Xiaomin ay sapat ng masama. Ngunit ngayong may milyon-milyong hukbo ka ng demonyo, ginagamit mo pa rin si Xiaomin bilang panangga. Napakababa naman yan. Xiaomin, hindi ito laro. Umuwi ka na. Nakamit ko na ang kabanalan. Sabihin mo sa akin, sa mga demonyo, bukod sa'yo, sino pa ang may mas malaking tsansa na manalo kaysa sa akin? Panginoong demonyo, tama si Nightingale. Para sa mas malaking larawan, wala nang ibang pagpipilian sa ngayon. Huwag mong isiping hindi ko alam ang iyong lihim na binabalak. Kapag tapos na ito, mag-uusap tayo. Xiaomin, mag-ingat ka ng mabuti. Tandaan mo, huwag mong ipilit ang sarili mo. Xiaomin, ayokong saktan ka. Ngunit napakahalaga ng labanang ito. Hindi ako magpapigil.
Bawiin mo ang iyong espada. Bagamat naabot na ni Xiaomin ang banal na kaharian, kulang siya sa karanasan sa tunay na labanan. Bagamat hindi kasing lakas ni Mao Qinfen, marami siyang karanasan sa pakikipaglaban. Ang kalalabasan ng labanang ito ay hindi pa rin tiyak. Napakalaki ng pagkakaiba ng kapangyarihan. Pagbuo ng 36 na makalangit na tagapagbantay, umasa. Ika-6 na antas ng imperial na kaharian. Kanina lang, nasa ika-5 antas siya. Paano posible na umakyat siya ng napakabilis? Pangalawang teknik ng walang hanggang espada. Ulan ng mga espada sa lahat ng dako. Walang tatalo kay Nightingale. Manalo si Nightingale. Oo. Hindi pa rin ito sapat. Ang ika-7 antas ng Imperial Realm. Pagkatapos maabot ang Imperial Realm, ang isang ordinaryong cultivator ay maaaring mag-aksaya ng mga dekada nang hindi umuusad kahit isang hakbang. At nakamit niya ito ng napakadali. Nagtagumpay siya. Demonyong Panginoon, pagkatapos ng 10,000 taon, hindi ko inakalang babalik ka upang muling magsimula ng digmaan sa 3 kaharian. May magandang kasabihan ng mga tao. Ang mayaman na tamad, mananatiling mayaman. Ang mahirap na tamad, mananatiling mahirap. Kaming mga demonyo ay inaapi sa henerasyon. Sabihin mo sa akin, mayroon bang nagmalasakit sa aming buhay o kamatayan? Paano ako hindi maghihimagsik? Nangangako kaming susunod sa demonyong Panginoon hanggang kamatayan. Hahaha. Nakikita mo? Ito ang kagustuhan ng bayan. Kaya nga, balak mo bang gawing impyernong buhay ang 3 kaharian? Paano mo malalaman na kapag nasa akin na ang 3 kaharian, hindi ito magiging mas mabuti? Hindi ko kailanman ipagkakatiwala ang kaligtasan ng 3 kaharian sa isang grupo ng mga demonyo. Mas mabuti pang alalahanin mo ang iyong sariling ilong. Huwag kang matalo ng napakalaking na ikaw ay maging katatawanan. Sampung libong demonyo. Maging isa. Pagpapakita ng makalangit na Dharma. Ano? Umaakyat pa rin siya. Nasa ika-9 na antas na siya ng emperador. Hindi, may mali. Formasyon yan, miss. Oh, Dapat labanan lang ng 2 yon. Paano may pangatlong partido na makikialam? Matandang Yuching, hinayang kang mandaya. Pusta ay pusta. Kung susuko ka na ngayon, pag-iisipan ko ng mas magaan na parusa. Sinong nagsabing? Natalo na ako? Xiaomen, tumigil ka. Ang sinaunang demonyong enerhiya ay sumisira sa iyong kalooban. Lumayo ka! Hindi ko alam kung ikaw ang Demon King o si Asheng. Pero alam kong sa mundo ko, ikaw ang laging nagpoprotekta sa akin. Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa iyo. Naglalamong black hole. Bilisan mo, Mao Qinfen. Patayin mo siya ngayon din. Buisit. Ang katawan ko, pagkatapos ng matagal na pagtitiis sa sobrang lakas na ito, hindi na kaya. Mao Qinfen, anong ginagawa mo? Isang hakbang na lang tayo. Bumangon ka. Kataas-taasang estilo ng espada. Ika-9 na teknik. Pagtitipon ng 10,000 espada. Arg. Tama na. Dakilang Panginoon, ikaw ang unang atake. Talo ka na. Plano mo ang lahat ng ito, hindi ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang isa ay aking guro. Ang isa pa, ang babaeng pinakamamahal ko. Sinadya mong ilagay sila sa harap ko para maglaban hanggang kamatayan. At hindi ako makapag-awat? Tama ba? Ang masasabi ko lang ay ang kalooban ng langit ay hindi dapat ipaalam. Dapat matapos na ang katatawanan ito. Anong problema? Natatakot ka na ba? Kung ipipilit mo ang paghahanap ng kamatayan, wala na akong magagawa kundi gawing alikabok para hindi ka na muling mabuhay. Hindi!
Ako ang gagawa nito. Hindi ako mag-iiwan kahit ang mga manok o aso na buhay. Ay, Magaling! Panginoon ng kadiliman. Xiao. Hahaha. Henyuan. Si dakilang matanda yon. Panginoon ng kadiliman, hindi mo inaasahan yon, di ba? Matagal ko nang itinanim ang binhi ng galit kay Xiaomin. Matagal na panahon na ang nakalipas. At ngayon, sinipsip ko na ang iyong malakas na puot. Ako'y muling nabuhay. Henyuan, naglakas loob kang maghimagsik laban sa akin? E ano naman kung maghimagsik ako? Masigasig akong naglingkod sa lahi ng demonyo, ngunit ikaw, dahil lang sa isang karaniwang babaeng tao, ay pinatay ako ng walang pag-aatubili. Sa anong karapatan? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung gusto kitang patayin, sa isang kisap mata, Hanggat may kahit isang tao na may galit sa puso, ako'y magiging immortal. Ha ha ha. kaya't matagal ka nang nagtatago sa kamalayan ni Xiaomin at minamanipula ang kanyang galit. Eksakto. Ngunit utang ko iyon sa ilang tao na nagpaalab sa apoy. Lagi akong nag-iingat sa mga tao ng makalangit na kaharian, ngunit sa huli ako'y inambush ng mga taong pinakamahalaga sa akin. Ha ha ha! Sandali lang! Tapos na ba kayong mag-usap? Sandali lang. Tapos na ba kayong mag-usap? Pwede ka nang mamatay ngayon. Daozu, anong lakas ng loob mong samantalahin ang kahinaan ng iba? Kung hindi mamamatay ang Demon King, walang katapusan ang mga kahihinatnan. Mas gugustuhin kong magdusa sa parusa ng makalangit na Dao at magsakripisyo ng mag-isa kaysa hayaang magdusa ang lahat ng nilalang sa tatlong daigdig. Huwad! Walang hiya! Demon King, pagkamatay mo, ako ang bahala sa tribo ng mga demonyo para sa iyo. Haha, tara na. Hahaha, haha, haha. Aray, isang hadlang. Akala mo ba basta-basta ka lang makakaalis? Kung mamamatay ka, huwag mo akong isasama. Mamatay ka, pero una ka. Kahit mamatay ako, babalik ako sa buhay. Mao Kinfe, anong ginagawa mo? Daozu, kaya lahat pala ng ito ay isang panlilinlang na maingat mong inayos. Sa pagkakataong ito, ang piyesang ito ay magpapalit ng panig. Ngayong araw, ang Demon King ay babagsak sa aking kamay dahil magkaiba ang ating landasin. Baliw ka. Lumayo ka sa akin. Hindi ako aalis. Noong nakaraan, hindi ko napigilan ang pagkasira mo. Ngayon, hindi kita iiwan kahit na ano ang mangyari. Ikasiyam na teknika ng walang hanggang tabak. Pagsasama-sama ng 10,000 tabak. Hambog na tanga. Akala mo mapipigilan mo ako? Desisyon ko ito. Mamamatay akong walang pagsisisi. Mao Kinfen, ako ay isang mabagsik na demonyo. Hindi ako karapat-dapat sa ginagawa mo para sa akin. Anuman ang sabihin ng iba, ikaw pa rin ang pinakamahusay kong estudyante. Ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay na ito ay ang hindi ko maprotektahan ang aking asawa at anak. Nabuhay ako na nalulunod sa pagsisisi at pagkakasala. Kahit mamatay ako, ngayon hindi ko nahahayaang mangyari ulit iyon. Siya kaya? Ang demonyong Panginoon! Takbo! Xiaomin? Ikaw, Huwag kang gagalaw. Matatapos din ito sa sandaling panahon. paano ito nangyari? Pero, nagawa ko na. Magaling ka talaga. Ngayon, mabuhay kang mabuti. Bakit palaging ganito ang nangyayari? Nanonood lang ako. Ang mga taong mahalaga sa akin. Isa-isa, sa harapan ko mismo. Mamatay. At wala akong magawa. Bakit? Sa pagkakataong ito, gusto kong magdesisyon para sa sarili ko. Asheng, Xiaomin. Bakit ka ba? Ganoon ka, tanga. huwag kang malungkot. Para sa akin, isa rin itong paglaya. Kalimutan mo na ako. Xiaomin? Siya, gusto kong maging isang dakilang bayani at protektahan si Xiaomin. Bakit? Bakit? Ako'y isang maalamat na bayani na.
Pero hindi ko pa rin kayang protektahan ka. Hindi ko inakala na mayroong ganitong matapang na babae sa mundong ito. Old you, King. Hindi ba't ang buhay ko ang gusto mo? Ngayon, itong sirang katawan ko na lang ang natitira. Wala na akong magagawa sa'yo. Kung palalayain mo ang aking angkan, gawin mo sa akin ang anumang gusto mo. Panginoong Kadiliman, hindi maari. Nangangako kaming susunod sa'yo hanggang kamatayan. Oo, Panginoong Kadiliman. Hindi kami takot sa kamatayan. Tahimik, lahat. Kapag wala na ako, magpakabuti kayo. Alabok ka at sa alabok ka, babalik. Tapusin mo na ang iyong buhay. Hindi! Esheng, anak ko, Mao Kinfen, dahil sa pakikipaglaban sa lahing kadiliman at pagligtas sa mundo, iginagawad namin sa iyo ang pag-akyat sa mas mataas na daigdig, yumukod at magpasalamat. hindi na kailangan. Ano ang sinabi mo? Pagkatapos ng labanang ito, napagtanto ko na ang daigdig ng mga banal ay hindi isang dalisay na lugar. Nais kong manatili sa mundong mortal at ipagpatuloy ang pagprotekta sa landas na hawak ko sa aking puso. Bakit? Mojun, bakit ka ba ganyang katanga? Bakit? Ha ha ha. Sino yan? Ano? Di mo pa rin nakikilala ang boses ko? Henyuan, buhay ka pa. Habang may puot sa mundo, hindi ako mamamatay. Sakto ang dating mo. Ngayon, papatayin kita para maghiganti para kay Mojun. Kahit si Mojun, hindi ako napuksa. Ikaw pa kaya? Kahit 1,000 beses kitang patayin, 10,000 beses, gagadgadin kita hanggang maging pira-piraso. Aray. Ang tunay na pumatay kay Mojun ay ang matandang si Yu Qing. Ngayong wala na si Mojun, ang dakilang plano para sa muling pag-ahon ng lahing demonyo ay nakasalalay na lamang sa atin. Magtutulungan tayo. Ang dali-dali mong sabihin yan. Kung wala si Mojun, humina ang lakas ng lahing demonyo. Wala pang 10 ng ating dating kapangyarihan ang natira. Bukod pa riyan, ang kaharian ng langit at ang mga sumpang mong mongheng Taoista ay laging nakabantay sa atin. Mahirap na nga tayong magtanggol sa sarili. Paano tayo muling aangat? Tingnan mo. Ano ito? Ang Demonic Dragon Sword. Noong araw na yon, sinamantala kong kunin ang dugo mula sa kanyang puso. Ngayon, ako na ang kinikilala nitong Panginoon. Lubhang lumakas ang aking kapangyarihan. Kahit na may Demonic Dragon Sword ka, ano naman, ang pinagsamang lakas nating dalawa ay hindi kayang pantayan ang kaharian ng langit. Ang aking dakilang sining ng pagsusuri ay kayang sundan bawat bakas ng puot. Idagdag mo pa ang iyong sining ng pang-akit. Kung palalakasin natin ng husto lahat ng pagnanasa sa puso ng mga tao, magkakaroon tayo ng hindi mauubos na pinagmumulan ng kapangyarihan. Pagdating ng panahong yon, matatakot pa ba tayo sa mga sumpang mong mongheng Taoista? Totoo, nawayang 3 kaharian ay maglibing kay Mojun. Anong tinitingnan mo? Bulag ka ba? Kailangan kang turuan ng leksyon. Marunong ka bang magmaneho o hindi? Ang mabuting aso, hindi humaharang sa daan. Aray, tulong! Nabangga ako. Patay na siya. Aray. Patay na ang Dark Lord. Paano may napakaraming tao pa rin ang nasira ng Dark Energy? Tara na. Ito, anong nangyayari? Bakit ako nakaupo sa lupa? Ayos ka lang ba? Hindi. Ayos lang ako. Pasensya. Nakagulo ako sa'yo.
dark energy ay tumitipon papunta sa direksyon ng dark lair. Baka naman ang mga natitirang dark rays? Ha ha ha. Sa walang katapusang kapangyarihang ito, kahit ang emperador ng langit mismo ang dumating, hindi ako matatakot sa kanya. Ang paghihiganti ng Panginoong Demonyo ay babayaran ng dugo ng buong kaharian ng langit. Kapag wala ang leon, ang unggoy ang hari sa gubat. Sino ang naglalakas loob na gumulo sa aming teritoryong demonyo? Ikaw ba yan, matandang Big Nose? Sakto ka lang sa oras. Ngayon, sa'yo muna ako magsisimula. Kaya pala kayong dalawa ang may kagagawan. Big Nose, huwag mong isipin na dahil may suporta ka ng kaharian ng langit, ay pwede ka nang lumampas sa hangganan. Para sa inyong dalawa, hindi na kailangang makialam ang patriarka. Aminado ako, minamaliit ko kayo noon. Pero hindi na ako magiging kasing lenient ng Panginoong Demonyo. Ang Panginoong Demonyo ay ibinigay ang kanyang buhay upang magdala ng kapayapaan sa tatlong kaharian at pati na rin upang protektahan ang aming mga demonyo. Hindi pa man lamang lumalamig ang kanyang alaala, nagsisimula na naman kayong magpaagas ng dugo. Hindi ba't pagtataksil yan sa kanya? Kasalanan ninyo ang lahat. Nakipag-alyansa kayo sa kaharian ng langit para magmasakir sa aming mga tao. Ang utang na ito babayaran ninyo sa akin sa tamang panahon. Hindi ninyo nakikilala ang tama sa mali. Matigas ang inyong ulo at ignorante. Wala kayong sinasabi kundi kalokohan. Lalaban ba tayo o ano? Hahaha! Natatakot ka na ba? Sa ilalim ng aking pamumuno, ang mga demonyo. Ang mag-iisa sa tatlong kaharian. Kung ganon, ako, sa ngalan ng Haring Demonyo, ay magtuturo sa inyong lahat ng isang mahusay na aral. Ang yabang naman. Handa ka na ba? Kayong matandang walang kwenta. Kahanga-hanga ang iyong lakas. Hindi pa huli ang lahat para sumuko ka. Huwag kang magdiwang ng maaga. Hey. Sumabog ka. Ha. Puwisit, nakarating na sila sa banal na kaharian. Hangganan ng langit at lupa, estilong espada ng Sansinuko. Ha. Ngayon, ipapatikim ko sa iyo ito. Ha. Ang espada ng itim na dragon. Anong silbi nito sa'yo? Dahil ako ay ang tunay na Panginoong Demonyo. Basag! Pareho tayong nasa ikalimang antas ng banal na kaharian, ngunit magkasama. Hindi tayo katapat niya. Karaniwang tao lang siya. Ngayon ako'y malaya na. Matatag ang aking puso. At ako'y nagkakaisa sa langit at lupa. Ang mga demonyo at erehe na tulad mo ay hindi man lang makakapaggasgas sa akin. Katawang mala Diyos. Imposible. Hindi ako matatalo. Hen Yuan, anong ginagawa mo? Para sa dakilang layunin ng muling pagbangon ng lahi ng demonyo. Wala akong magagawa, kundi isakripisyo ka. Hen Yuan, hindi ka mamamatay ng maayos. Hindi! Ha. Tutulungan ka namin. Sheng, Xiaoming, Xia. Putulin ang mga lumulutang na ulap sa itaas.
Putulin ang mga pundasyon ng lupa sa ibaba. Huwag mong pagdudahan ang aking Imperial Sword hangwang. See? Nalampasan ko na ang banal na estado. At higit pa riyan, hawak ko ang itim na Dragon Sword. Paano ako natalo? Ang puso mo ay hindi dalisay. Ang Demonic Dragon Sword sa iyong mga kamay ay isang laruan lamang. Ngayon, hindi sapat ang aking kakayahan. Patayin mo ako o pagputol-putulin, gawin mo ang gusto mo. Ngunit, hindi magtatagal bago ako muling mabuhay. Hey, kailan matatapos ang siklo ng paghihiganti na ito? Sa iyong kapangyarihan, kung tinahak mo ang tamang landas na makikinabang sa tatlong kaharian, iyon ay magiging isang dakilang mabuting gawa. Ha? Anong karangalan mayroon ang aking demonyong angkan? Magiging aso lang ba kami ninyo? Pantay-pantay ang lahat ng nilalang. Ano pa ang saysay ng pag-uusap tungkol sa karangalan o kahihiyan? Ang Celestial Realm ay inapi kami sa loob ng 10,000 taon. Ang ganitong paghamak, paano ko ito malilimutan? Nasugatan mo rin ang milyon-milyon kong mga tao na gumawa ng kasuklam-suklam na krimen. At gayunman, ang Patriarch ng Daan ay hindi kayo lubusang winasak. Hindi ba ganoon? Ha ha ha. Anong pinagtatawanan mo? Tinatawanan kita na hindi kumakain ng 3 beses sa isang araw, walang permanenteng tahanan at nagpapakahirap hanggang kamatayan para sa mga taong wala kang pakialam. Ano ang hinahanap mo diyan? Ang isang dakilang Ginoo ay dapat magpanatili ng katarungan at protektahan ang mahihina. Kung may hinahanap ako, kapayapaan sa mundo ang hinahanap ko, para mabuhay ng ligtas at masaya ang mga tao. Hemp, ang yabang mo. Natatakot ako na ang mga langgam na mga hamak ay hindi ka magpapasalamat para dyan. Kung ganoon, magpustahan tayo. Ano sa tingin mo? Sige, ha ha ha. Anong pustahan? Naalala ko, sinabi mo na inatake ng mga demonyo ang mundo ng tao dahil lang sa paghihirap nila sa impyerno. Kayo ang mga taong si Asheng ay handang ipagtanggol ng buong buhay. Bawat nilalang ay may kaluluwa. Pustahan ko, sa puso nila ay hindi lang kasamaan ang naroroon. Ano? Hindi mo ako papatayin? Hindi lang kita papatayin. Bibigyan ko pa ang mga demonyo ng lugar sa mundo ng tao para manirahan, para makatakas sa impyerno at mabuhay kasama ng mga tao. Ikaw? He. Katawa-tawa naman yan. Sa tingin mo, silang nabubuhay sa isang paraiso sa lupa. Maiintindihan ang paghihirap natin? Papayag kaya sila na makisama tayo sa mga tao? Sai, ang umiiral ay may katwiran. Sa mundong ito, kung walang itim, saan manggagaling ang puti? Para kang isang bata na walang lunas. Akala mo ba hindi ko nakita ang mukha nilang makasarili at pangit? Dahil pinapalaki mo ang kasamaan sa inyong puso. Hindi natin dapat kalimutan ang kabutihan sa puso ng tao dahil lang sa iilang nalihis ng landas. Sige, kung matatalo ako, kami ng mga demonyo ay magiging alipin mo habang buhay. Hindi na kailangan. Gawin mo lang ang tungkulin mo. At kung ikaw ang matalo, Mawawalan ako ng kapangyarihan. At mula noon, hindi na ako makikialam sa mga usapin ng demonyo. matatalo ka. Kamusta kayong lahat? Ako si Mao Kinfen. Sigurado akong napansin ninyong lahat kamakailan ang mga kakaibang bagay sa paligid. May mga nababaliw, may mga nawawala, at may mga nagkakaaksidente. Sa totoo lang, ang lahat ng ito ay gawa ng mga demonyo. Kumakain ang mga demonyo ng sama ng loob. Ginagaya nila ang emosyon ng tao para pukawin ang matinding pag-uugali. Nagtipon sila ng hukbong may 1,000,000 at muntik nang magtagumpay na lipulin ang mundo. Nilunod ang 3 kaharian sa dugo. Kaya pala ang daming balita na walang resulta ang investigasyon. Nawala ang asawa ko pagkatapos malulong sa depresyon. Kayong mga demonyo, ibalik nyo ang asawa ko. Patayin natin ang mga demonyong ito. Oo, tapusin natin sila upang linisin ang mundong ito. Nakikita nyo? Ito ang tinatawag ninyong kabutihan at kagandahan. Ha ha ha. Lahat, pakiusap, kumalma kayo. Alam nyo ba kung saan nagmumula ang mga demonyo? Sa totoo lang, sila'y nagmula sa mga pagnanasa ng tao. Kasakiman, galit at kamangmangan, mga hinanakit at poot. Ang mga katangiang ito ay nilikha nating mga tao. Para sa kanila, wala talaga silang magagawa. Ano? Kaya galing sa tao ang mga demonyo. Sinasabi mo bang ang kanilang pag-iral ay nakadepende sa atin? Kung gayon, ibig sabihin, bahagi tayo nila. Mabuti. Ang 3 kaharian ay isinilang mula sa primordial na kaguluhan. Iisa ang pinagmula nila. Ang lahi ng demonyo ay umatake sa mundo ng mga mortal, tanging upang makamit ang mas magandang tirahan para sa kanilang mga tao.
upang makalaya sa kadiliman na gumapos sa kanila sa loob ng libu-libong taon. Nang muling isilang ang Demon Lord, maaari sana niyang gamitin ang kanyang mapaminsalang kapangyarihan upang sakupin ang mundo ng tao. Pero hindi niya ginawa. Hindi siya nagsagawa ng pagpatay. Sa halip, pinili niyang panatilihin ang balanse sa pagitan ng tao at demonyo. Sa huli, upang protektahan ang kanyang mga tao, isinakripisyo niya ang kanyang buhay. Inialay niya ang kanyang sariling pagkatao. Lahat ng nilalang ay may kaluluwa. Bagamat nagkamali ang kanilang mga ninuno, nabayaran na nila ang kanilang kasalanan. Kung hindi naman nila mapipili ang kanilang pinagmulan at tunay silang nagsisisi, hindi ba natin sila bigyan ng lugar upang manirahan? Upang makihati sa kapayapaan? Ako! Kung sila ay isinilang mula sa puso ng tao, at ngayon, ilalagay ang lahat ng sisi sa kanila, itutulak sila sa bangin. Paano tayo magiging iba sa mga demonyo? Oo, sangayon din ako. Ito. Ang demonyong enerhiya sa mundong ito ay mabilis na nawawala. Talagang nagpasya na silang talikuran ang masasamang kaisipan sa kanilang puso. Ginagawa itong habag at kabutihang loob. Paano ito nangyari? Nagkamali ba talaga ako? Nakamove on na ang sangkatauhan. Bakit hindi ka magpakalakas loob? Bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong magsimula ulit. Manonood ka na lang ba habang ang sarili mong mga tao ay nagpapalipat-lipat ng walang direksyon at nagdurusa sa mga kakilakilabot na digmaan? Natalo, ako. Sa hinaharap, ang tribo ng demonyo ay lubos na nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Nangako ako, pipili ako para sa iyo ng lugar na titirhan, para makapamuhay kayo ng tahimik at maayos, at dumami ang inyong lahi. Handa ka ba talaga na mabuhay nang magkasama ang aming mga tao? Kami, ang mga anak ng Huaxia, ay hindi mga taong sumisira sa aming salita. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ang ating dalawang lahi ay magkakasamang mamumuhay ng payapa at magtutulungan. Kung nalaman lang namin noon ang dakilang katuwiran ng sangkatauhan, ang aking mga tao ay hindi sana nangahas na magsimula ng digmaang ito. Mangyaring tanggapin ang aking paggalang. Hoy, ang langit ay may kabutihang nagpapabuhay. Tapos na ang lahat ng iyon. Kung makikita ito ni na Asheng at Xiaomin, ang eksenang ito, siguradong masaya silang masaya. Ang pag-ibig ng Demon Lord at Xiaomin ay napakalungkot. Mapapaiyak ka. Ipanalangin natin sila ng tahimik. Naway magkaroon sila ng kapayapaan at kaligayahan. Naway magkasama sila magpakailanman. Tingnan mo. Ano yon? Ito ay nabuo mula sa mabubuting kaisipan ng lahat ng nilalang. Isang likas na yamang espiritual mula pa noong unang panahon, ang asul na lotus ng karmikong apoy. Pinapanday ng karmikong apoy ang sanhi at bunga. Hinuhubog ng asul na lotus ang pisikal na katawan. Nailigtas sina Asheng at ang iba pa. Ang galing! Asheng, Xiaomin, Guro, tinatawag mo pa rin akong guro? Itong hiyas na ito, kilala mo ba ito? ito ay isang bagay na suot ko noong ako ay maliit pa. Ito ang palatandaan na ikaw at ang iyong ina ay nagpalitan bilang pangako ng pag-ibig. Posible kaya na? Tatay, Mabuti. Sa ngayon, ipapasa ko ito sa inyong dalawa. Prinsipe ng demonyo. Hindi ka papatay? Salamat sa mabubuting kaisipan ng lahat ng nilalang na naging isang sinaunang espiritual na kayamanan na gawa naming iligtas sila. Prinsipe ng demonyo. Kinamumuhian ko na dahil sa maling pasya ni Yuan, nagawa ang isang malaking pagkakamali. Karapat-dapat akong parusahan. Tumayo ka, bilis. Sa hinaharap, huwag mo na akong tawaging prinsipe ng demonyo. Tawagin mo na lang akong Asheng. Prinsipe. Asheng. Tara na. Uminom. Ngayong gabi, hindi tayo titigil hanggang sa tayo ay malasing. Siya. Tara na. Hanggang sa tayo ay malasing.